Talaga kapag nagmamahal ka, mag-a-adjust ka. Kapag mahal mo ang isang tao, mag-a-adjust at mag-a-adjust ka talaga para sa taong ito. Kasi hindi naman po pwede yung package, lahat ng gusto mo, lahat na doon sa tao, guni-guni mo lang yun. Hindi pwedeng magaganon. Sapagkat bawat tao may imperfection. At kahit na yung gusto mo ngayon, sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, sa isang tao, sa kapatid mo, sa magulang mo, sa anak mo, pwedeng magbago yon. Pwedeng mabawasan yon. Pwedeng mawala yon. Ang buhay ay talagang ganon. Kaya, huwag masyadong mataas ang expectation. That is why, kung gusto mong mas tumibay pa at tumagal pa ang inyong pag-asama, dapat mag-adjust ka. Parang ganito lang. If I may use an analogy, ayan no, isang bond paper, may margin. Para sa bawat tao, meron tayong margin para sa kanila. Margin of expectation, margin ng ating standard, margin ng ating gusto para sa kanila. Dapat ganito siya. Kaya lang, hindi naman lagi-lagi magiging sakto yung margin natin para sa kanila. So dapat mag-adjust ka. Kasi kung hindi ka mag-adjust para sa kanila, aba, ang maiisulat nila sa kanilang buhay para sa iyo, para sa inyong pag-asama, kung hindi kulang, sobra. Pag ganun ba, maganda? Maganda ba yung papel ng istorya ninyong dalawa? Hindi. Kulang, sobra, pangit yon. So either, lukutin mo na lang yan, itapon mo na lang yan, o hindi mo na sulatan, hindi mo na dugtungan ng magaganda pang istorya ang buhay ninyong dalawa sa inyong pag-asama. Buti na lang ang Diyos, nag-a-adjust para sa atin ang kanyang margin. At yan ang makikita natin sa ating mga readings, sa ating gospel reading, lalong-lalo na. Sipin po ninyo, nawala ang bangkay ni Kristo. Kasi muling nabuhay. Yun ang totoo. Ano ang sabi ng mga disipulo? Ninakaw. Okay, sige, ninakaw. Kung ninakaw, ba't di nyo hinanap? Di ba kung ninakaw, dapat hinahanap? Si Kristo pa ang sa kanila ay naghanap. Ito pa, nung mahanap ni Kristo, ito, ikatlong pagpapakita, paghahanap sa kanila ni Kristo. Mga anak, may nahuli ba kayo? Sabi nila, wala po. So gumawa si Kristo ng milagro. Kung ako yon, may nahuli ba kayo? Wala po. Buti nga sa inyo. Ako kaya yung nagsabi sa mga fishes na huwag magpahuli sa inyo. Kaya ni Kristo ang gawin yun. Pinakain pa niya. Papakainin mo yung may malaking atrasyo sa'yo? Baka pakainin mo tapos lalasunin mo. Hindi ganun ang Panginoon. Pero, hindi naman po pwede adjust na lang na adjust. Hindi naman po pwedeng pinagbibigyan ka, ganyan ka na lang. Abuso na yan. Tandaan po natin, kung itutuloy natin yung kwento, medyo mahaba yung ebanghelyo, pinutol na po natin kasi masyado nga pong mahaba, baka tulugan niyo ako, naglugumbilya pa ako. Ang susunod dito, yung eksena ng tanungan ni Kristo kay Pedro, mahal mo ba ako? Sabihin ni Pedro, opo, 3 beses. Pinatawad siya, pinabawi siya. Pero, kahit si Kristo ay nag-adjust ng kanyang margin para kay Pedro, may margin pa rin. Pakanin mo ang aking mga tupa. Itong gagawin mo. May nagseset pa rin na standard si Kristo. Hindi po pwedeng gano'n na lamang si Pedro. Kita po ninyo, dininay niya si Kristo. Pero pagdating, halimbawa sa ating unang pagbasa, hindi na niya dinideny. Pinipreach na niya na si Kristo ay muling nabuhay kahit na siya ay mamatay. Hindi na natili sa kanyang kalalagayan si Pedro. Nag-improve siya. Nagbago siya. Ganon sana. Hindi po pwedeng adjust na lang sila ng adjust para sa'yo. Dapat mag-adjust ka rin at mag-abot kayong dalawa. Tandaan natin na ang Panginoon ay nagkatawang tao, hindi para manatiling tao, kundi upang sa kanyang pagka-Diyos tayo makasalo. Tandaan natin, ang Diyos ay hindi nag-a-adjust para lamang makapag-adjust, adjust. Tayo naman ay mananatiling just o basta-basta. No! Dapat mag-improve tayo. Dapat magbago. God, indeed, is willing to meet us where we are. Pero hindi naman po pwedeng dyan lang tayo where we are forever na lang. Just going by in life. Just standing by in life. Dapat mag-improve ang buhay. Dapat magbagong buhay. Hindi ka pinatatawad para muli kang magkasala. Hindi ka pinagpapasensyahan para ipagpatuloy mo ngayong pagkukulang. Hindi ka binibigyan ng tsansa para umabuso ka. Pinatatawad ka
pinagpapasensyahan ka, binibigyan ka ng tsansa para makapagbago ka pa.